Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao, word evidence na ko. Ang ICC, sila pa yung galit. Sila pa yung nagmamaktol. Sila pa yung super taas ng pride mga kabibig. Kung saan galit sila kung bakit, nag-impose ng sanction si President Trump sa kanila. Oo, kabibig. Nagpaawa sila, nagpaawa sa media, sa mga tao, lalo na sa mga BBM supporters, lalo na sa mga kakamping. Awang-awa ang mga kakamping sa ICC prosecutors at justices. Sabi daw, nasaan ang hustisya para sa ICC? Uy talaga. So mas pinaboran nyo ang ICC na hindi nyo kapwa Pilipino. Pero si Tatay Digong na nandun sa ICC, hindi kayo pabor. Sinabihan nyo pa sana mamatay na, sana makulong na, sana hindi na makauwi sa Pilipinas. Pero ang ICC sumisigaw ng hustisya sa maraming mga prosecutors at justices na pinasanction ni Trump. Sabi nyo, napaka-unfair ni Trump, ang bastos ni Trump. Sana si Trump ay makonsensya at makarma. So pinaboran nila ang mga ICC prosecutors. Wow! Coming from you, isang Pilipino. In fact, ano bang makukuha nyo sa ICC? Uy, baka binabayaran kayo ng ICC. Pahingi naman dyan. Balato, pamasko na amin ba? Pero ikaw grabe. Fight ng fight kayo para sa ICC. Sabi nyo, ICC is the best. Wow. Ano to? Cheer dance competition? Yun na nga kabibig. Karma na ito kabibig The International Criminal Court has strongly rejected the sanctions imposed by the United States against two of its judges, describing the move as a flagrant attack on the court's independence. Flagrant attack daw. Pero kung kayo ICC, kung meron kayong ipapakuha na mga di umano'y, sasabihin nyo na may kaso sa inyong criminal court, ay hustisya ang tawag nyo doon. Pero kung si Trump na ang mag-sanction sa inyo, hindi hustisya, flagrant attack. Ito kabibigay, ito ang sabi ng ICC. May dalawa pala na additional, itong si Judge Gotcha from Georgia and Judge Erdili Balsurin ng Mongolia. These additional designations follow the earlier designation of 9 elected officials of the judiciary and the office of the prosecutors drawn from all the regional groups. Sabi ng ICC, these sanctions are a flagrant attacks. Hindi pala flagrant, flagrant pala. Pwede rin flagrant attack kasi mambaho nyo. Ang baho yung ICC. Flagrant attacks against the independence of an impartial judicial institution. Wow, impartial judicial institution which operates pursuant to the mandate conferred by its state parties from across regions. Such measures targeting judges and prosecutors who were elected by the state parties undermine the rule of law. When judicial actors are threatened for applying the law, it is the international legal order itself displays at risk. Yun na, nagpaawa na talaga ang ICC. Oo, kabibi. Ito ang komento ng ating mga netizen. When ICC seeks jurisdiction, how irony needed, nagpapaawa. Deserve for the kangaroo court. So now ICC will understand what is jurisdiction means. Ay, tama. 6 for jurisdiction. What goes around comes around. Ay, my point. How does it feel having your freedom limited? Diba? What is the sauce of the gander is the sauce for the goose. We invoke the high powers. More karma coming your way, ICC. Yan. Ito pa. Kangaroo court deserve. International Crocodile Court from Zelnar Narvasa. ICC means International Cash Court. Ay, grabe. Filipinos call it karma.
ICC means International Cash Collector. Ang daming mga meaning na mga netizen. ICC is currently facing significant challenges which may put the court's legitimacy into question. Tama. These challenges include a weak record of prosecutions, discord among the court judges, and a difficult relationship with the world's great powers such as Russia and United States. Yun ang problema ng ICC. Diba? Kasi feeling nila superior sila, feeling nila na walang makakatalo sa kanila, feeling nila kung sino lang ang gusto nilang papakulong at kasuhan ng crimes against humanity, walang papalag. Ngayon, ang Amerika pumalag na. Ang Russia, kinasuhan, ipakulong na sila. Paano yan ICC? Ano ang maging... kaya nga nag-ano sila ay, we strongly reject. Ay, ang galing, strongly talaga. As in, matapang na ni-reject nila. O sige, magtapang-tapangan pa kayo para may another additional naman mga judges or di kaya mga staff dyan sa ICC na hindi ipa-contempt, ipa-sanction ni Trump. Life is an echo, ICC. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, what you get. What you see in others exists in you. Ay, nako. Pero alam mo kami, Big Bang, sabi ni Sas Rugando Sasot, since ICC funding is under threat, I suggest the ICC transfer their headquarters to the Philippines to be funded by the NPA's Revolutionary Tax Collections. Win-win. PRRD goes home and Kakamping will have ICC right at their doorstep. Everybody happy. Ay, tama, makapibig, no? So, i-transfer nila ng ICC yung home, headquarter nga sa Pilipinas para si Pangulong Duterte nandito na sa Pilipinas. At yung campaign kung sino gusto nilang pakasuhan, agad-agad pwede sila makapunta sa ICC. Kasi yung mga kambing at mga unipink, sila yung mahilig magkaso eh. Sila yung mahilig, ay, ikasuhan namin, let me educate you, kami ang matalino, kami ang magaling. Yun palagi ang sinasabi ng mga taga-ICC. Kaya, nag-suggest si Sas Rugando Sasot na, oo, i-transfer na lang. O sabihan mo si Trillanes ba? O Trillanes, sabihan mo ang ICC. O ICC, welcome kayo sa Pilipinas, mag-headquarters doon. Para si Digong, madala nyo sa Pilipinas, di ba? Ito pa. Ito ang komento ng ating mga netizen, di ba? Very good idea. ICC is much welcome here in the Philippines. Alam kaya mga tao talaga. Waiting for the answers from the philosophers kung ano kaya ang kanilang. Well, I think mas maganda yan mga kakamping, unipink, mga loyalista. Kasi if ever matapos na ang termino ni Bongbong Marcos, pwede na naman siyang sampahan ng crimes against humanity. Lalo na itong flood control project anomalies, diba? Parang suits din ito sa Kasi yung mga kakamping, yung mga unipik, mawawala rin din yan pag matapos na ang termino ni Bongbong Marcos. Si Marcos na naman ang kanilang tatargetin, diba? Good idea. Trillanes, binigyan ka ng idea ni Sas Rugando Sasot. Dalhin mo na ang ICC dito. Ito pa. Merong ICC, ICI, ang dami bang CI? Kaya talaga. It's more fun in the Philippines kung ganon. Nice idea. Naku, wag na. Baka gigirahin tayo ni Putin kung dito na ang ICC sa Pilipinas. Target niya ang ICC na bumagsak. Ay, yun katipig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Agree without thinking daw, para daw makauwi sa Digong, dito na lang daw mag-headquarter ang ICC. O kayo, payag kayo sa suggestion ni Sas Rugando Sasot. Magandang suggestion, pero ang malaking tanong, payag din ba ang ICC? I'm sure si Bongbong Marcos payag yan. I'm sure si Trillanes at mga unipink, payag din talaga yan. Okay? Of course, gusto nila ganon, mga kabibig, di ba? So yun lang po, mga kabig, habang ang mga manok dito ay tumitilaok na at parang payag din sila na ilagay dito ang ICC sa Pilipinas.
Malay natin, di ba? Magbago ang isip ng ICC na para yatang sinasanction na tayo ng Amerika. So, doon muna tayo sa Pilipinas. Mas love tayo sa Pilipinas. Mas maraming maleta doon sa Pilipinas. Huy! Yun lang po, kabibigyan natin ni Deslibag na for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.